Good morning guys. Luzon Busy Mindanao. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko og kunting paliwanag, pinaka-tips ko na rin sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagag manok na nagpapalahi tulad ko. Ang topic ko ngayon ipapaliwanag sa inyong mga baguhan pa lang, parang makakuha kayo kunting idea tungkol sa lagi nating marinig na kailangan dapat ang pag-alaga nating manok, kailangan pipiliin natin ang mahusay, maayos na linyada, pagkatapos kailangan mga matitibay na pagkauri sa pagkamanok. Ito ngayon ang ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit may tinatawag tayong mga manok na mataas ang mga resistensya, matibay ang kanilang pagkauri sa pagkamanok. Hindi lang yan kay nagkadepende sa linyada. Nagkadepende yan sa pagpalaki natin sa ating pag-alaga. Para sa inyong mabaguhan pa lang, ang tinatawag kasi o manok na matibay, mataas ang resistensya, yung mga manok yan na hindi nakaranas ng sipon o anong mga sakit-sakit na kanilang naramdaman sa kanilang mga pangatawan. Hilting na siglakihan yan. Ang mga manok na tinatawag og mahinang resistensya yan, yung mga manok na nakaranas ng mga sakit-sakit, lalong-lalo na kung nakaranas ng sakit na malubha na, yan talaga ang mahina ng resistensya, nire-reject na yan sa nakakaintindi sa pagmamanok. Ang nakakaintindi kasi dito sa pagpapalahi ng manok, yung mismong nag-alaga, kung ikaw mismo nagbibreed, nagparis-paris sa laking babae, ikaw ang nagpasisi o nagpalaki, ikaw ang nakasubaybay, ikaw mismo ang nakakaalam lang yan na nagpapalahing manok. Para sa inyong mabaguhan pa lang, kung nagpapalahi kayong manok, mismo kung kayo ang nagpapalaki, kayong nakakaalam yan kung ano ang tinatawag na matibay, mataas o resistensya na uri sa isa ka manok. Ang hindi lang nagkaranas ng sakit-sakit, iyan ang pinakamatibay na manok. Yan totoo. Mataas ang resistensya, iyan ang ginagamit sa mga pang-personal na panglaro sa industriya, sa larangan, sa laro sa manok. Ang hindi mga sakitin. Sa mga malaking farm, alam na alam nila yan kung alin ang gagamitin nila nga manok na restensyado o yung hindi. Kahit tayo mga backyard birders, kahit maliliit lang tayong magmanok, alam din natin yan kung totoo tayong nagpapalahi. Pero kung namimili ka lang manok, hindi mo masyadong maintindihan ang sinasabi nga matibay, restensyado na manok, mataas ang resistensya. Pero may namimili lang ding manok, alam nila yan. Pero karamihan talaga, ang nakakaalam lang yan, tayong nagpapalahi. Dahil tayo ang magpapatunay yan, dahil tayo ang na-monitor natin yan sa magkapatid kung alin ang hindi nagkasakit o alin ang hindi nagkasakit, na kumpara natin yan kung alin ang mas matibay, mataas o resistensya sa kanila pagdating sa patagalan sa laro. Yan ang totoo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, kailangan talaga huwag kayong masyadong magpaniwala lang sa kwento-kwento na ito, hilting na siglakihan, hindi sakitin. Ang pinaka-importante dapat nating paniwalaan yan, kung tayo mismo nagpapalahi, ang ating sarili ang magpatunay niyan, hindi lang sa mga kwento-kwento lang sa mga kaibigan natin, mga kumpare. Kailangan talaga dapat bago tayo maniwala, alam natin yan. Kasi hindi ako maniwala lang sa kwento-kwento lang ng pangkali-kali lang, kwento lang sa aking mga kaibigan, dahil ako mismo nagbibreed, bata pa ako, nagpapalahi na ako ng manok, nag-alaga na ako ng manok. Kaya ang pinagdaanan ko ang lahat na ito tungkol sa history sa buhay sa pag-alagang manok. Kung alin ang matibay na manok na linyada, alin ang manok nga mataas og resistensya, pero ang restensyadong manok mataas og resistensya, kung ibig sabihin yung hilting na siglakihan, hindi nakaranas ng sakit. Yan ang totoo. Sana mayroon kayong kunting mapulot at matutunan na kapwa ko mahilig mag-alagag manok, na ang pag-alagag manok, ang totoong nakakaalam yan kung sakitin ba yung naglaki o hindi, tayo lang mismo nga nag-alaga, nagpapalahi. Yan lang. Thank you ulit sa panood. Bye bye.